Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. By the way, bago ako magsimula, ito yung details, guys, kung paano kayo makakapag-reach out sa akin at paano kayo makaka-avail nitong mga products namin. Ayan, Evil Eye Crystal bracelets, etc. Ayan dito. Sa TikTok shop, Unipre. And ang i-search mo sa Facebook page ay yung may hashtag. Ayan, hashtag. Dahil hindi mo masa-search yung pinaka-Facebook page namin na Madam P. Ngayon, yeah. Sa ngayon, open ang aking personal reading dyan. Ka na lang mag-inquire sa aming Facebook page. Sana mag-comment ka sa baba. Na-appreciate ko yan, guys. Kung mapapansin mo, iba ang boses ko. May sakit ako ngayon. Pero ginagawa ko yung best ko para mabigyan pa rin kayo ng guidance. Kaya, yung simpleng comment ninyo, kahit heart, malaking bagay yun sa akin. So, let's start. What do we have here for the sign of water sign? General love reading. Yung kaliwang side sa person mo, yung kanan ay sa'yo. Pero, pwede magkapalit-palit ang card. What do we have here for the sign of water sign? Pwede magkapalit-palit ang energies pala. Sorry. Kung hindi ka nakaka-relate, huwag mo pilitin. Ibigay mo sa iba ang reading na ito. Ace of Wands, Six of Swords, Ace of Pentacles, the King of Swords. Yung iba sa inyo, unti-unti ka na nakamove on with the Ace of Pentacles, Ace of Wands. Pwedeng may bago na dumadating sa'yo na nagiging dahilan para makamove on ka with the King of Swords. Either ito ay professional na pagbabago, maybe new career, new job, new business, or Ace of Wands, maybe a new person, new love, or bagong passion for you. Yan, na nagiging dahilan para makamove on ka from something na nagpapahirap or nagpapalungkot sa'yo na may kinalaman sa iyong past. Okay, person na kakonect mo, sino to? For water sign, please. For the sign of water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Six of Cups, the Nine of Pentacles, the Hangman is at the bottom of the deck. The Fool. I feel like ito person na to, yung taong willing mag-take ng risks sa'yo, naghihintay siya, past person. Nine of Pentacles, I feel like lagi siya nandyan. I mean, this person is very loyal sa'yo. Could be someone na may pera or may kaya sa buhay or someone who is may maganda status or marami ang nakakilala sa kanya. And maybe someone who is quite popular. Pwede rin namang hindi. Basta itong person na to is yung iba hindi past person but rather past life connection. So may past na kayo nitong person na to. Soulmate connection. So itong taong to naghihintay siya sa'yo. Siya yung willing mag-offer or magbigay sa'yo ng something or ng lahat ng kaya niyang ibigay, i-offer sa'yo. Ano yung emotions niyo sa isa't isa? For the sign of water sign, please. For the sign of water sign. Nine of Cups, Six of Pentacles, Two of Cups is at the bottom of the deck, the Emperor, and the Four of Wands. I mean, seryoso tong taong to sa'yo. Hindi niya gagawin yon yung mga ginagawa niya sa'yo, kung wala lang. I mean, this person wants commitment, relationship.
Nine of Cups, pwedeng marami ka pang choices, kaya hindi ka nagmamadali. Six of Pentacles, parang ang gusto mo lang makipagtulungan dito sa person na to, na may kinalaman sa usaping pera. I just saw Three of Coins. No? So, yeah, pwedeng gusto mo magkaroon ng growth financially muna bago ka makipag-commit sa taong ito. Or, gusto mo muna makita kung okay ba ang partnership ninyo pagdating sa pera bago ka makipag-commit sa taong ito. Four of Wands is here, so etong person na to would help you grow, would help you become more stable. Alam mo yung simpleng support pa lang ng taong ito would really help you, no? Would really help you. Guys, ako more on tarot readings ang ginagawa ko dito sa YouTube, but I can tell also as an astrologer. Yan, pag ginamit ko yung sa astrology, ipapasok natin yan. Na there's an alignment of planets kasi ang ginagawa ko kasi sa compatibility reading or synastry. By the way, hindi ako i-promote ko na rin if you want, open ako dyan ngayon. Eto, sa Madam P kayo mag-inquire. Ang gagawin ko doon, pinagdidikit ko yung planeta ng kapanganakan mo, tapos planeta din ng kapanganakan ng person mo, titignan natin kung nag-a-align yon, kung nag-a-align or maganda ang pwesto nila, at kung harmonious or magiging maganda ang kalalabasan ng relasyon or connection ninyo, kung mas mag-grow ka sa taong ito. And nakikita natin na maganda ang alignments ng planet ninyo nitong taong kakonect mo ngayon. Why? Kasi mas nag-grow ka, financially stable, although nandun yung nangangamba ka, etc. Pero hindi mararamdaman mo na mas mag-grow ka. Eto na lang, mas mararamdaman mo pag nasa tamang tao ka, pag mas nag-grow ka. Financially, physically, nagiging mas maganda ka. Emotionally, nagiging, or, alam mo yun, ba't mapapansin mo, bakit parang siniswerte ako? Yung pala nasa tabi ka ng ng parang lucky charm mo. Okay, malapit ka sa, may taong malapit sa'yo ngayon na nagiging dahilan para mas ma-attract mo yung finances, yung pera, new opportunity sa buhay mo with the help of this person. Kahit wala naman siyang ginagawa, yung presensya niya lang. You know? Pero pag ikaw, nandun ka sa isang relasyon, na ikaw ay pumapangit, yung money mo, bakit ganito, laging bagsak, laging nagkakaproblema, it is because, nandun ka sa mga tao, hindi lang sa, alam mo yung synastry at compatibility reading, hindi lang siya pang magkarelasyon ha. Pwede yung mag-ina, pwede sa magkaibigan, ganyan. So, yun nga, kaya totoo yung kasabihan na palibutan mo yung sarili mo ng mga maaayos na tao, magiging maayos ka rin. 'Di ba? Mararamdaman mo yun sa sarili mo. Mararamdaman mo yun. Kahit nandyan lang yung taong to, presensya ng taong to, kahit wala naman siyang ginagawa, but biglang parang nag-grow ka as a person, nagiging maganda ang business mo, etc. Or may mga new beginnings na kusang dumadating sa buhay mo. Kasi etong taong to is nandyan siya to bring you stability, especially financially. Sa ngayon, sa ngayon. Pero, you have a lot of options here. Tataka ko sa'yo bakit kailangan kong mamili. Okay. What will happen in the near future for the both of you? Temperance is here. The Four of Pentacles. Okay. Judgment, Page of Swords. In the near future, sa card na lang, guys. Yeah, Ten of Pentacles, Ace of Cups. Sabi ko na money and love is coming for you in the near future. Huwag ka masyadong maging makasarili or huwag mo masyadong protektahan yung sarili mo. Be open sa kung ano yung ibibigay ng universe sa'yo. Nandun na tayo sa hindi ka nagmamadali, 'di ba? Sabihin na natin gano'n, yung iba sa inyo hindi naman ako nagmamadali, ganito ganyan. Ando na tayo kasi nagiging maingat ka Pero mararamdaman mo sa sarili mo kung ito na talaga yun 'di ba? Kung ito na yung binibigay ni universe sa'yo, mararamdaman mo yun.
Page of Swords is your Gemini, Libra, Aquarius energy. It's okay na maging young ulit. Young. Baga mag-isip, hindi mo mag-isip bata, but be a teenager kind of energy. Communicate, Page of Wands. Mas makakaalis ka or makakamove on ka, makakawala ka sa isang sitwasyon na nagpapahirap, nagpapalungkot sa'yo. Kung hayaan mong maging open ang sarili mo sa kusang ibibigay ng universe para sa'yo. Money is coming, hindi lang sa'yo, pati sa pamilya mo. Ace of Cups, new beginning. And, yeah, new love. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.